Sa maghapon Lord, kami inyong iningat.
Wala, sino yun? Hello po. Balik kami ni Stinay kasi siya yung magpapatugtog. Pasensya na po na wala. Ulitin ko po yung prayer. Pagod na daw si Jeff. Let's pray po mga kapatid. Holy Spirit, be with us. Holy Spirit, guide us. Panginoon, maraming salamat po Lord sa hapon na ito Lord. Pasensya na po Lord at ang amin pong internet Panginoon ay nagloloko Lord God. Nawa po Panginoon ay kayo na po ang mag-ayos nito Lord God. Maraming salamat po Lord at kami po ay muli ninyong pinagsama-sama Panginoon, hindi man po sa laman, ngunit sa Espiritu Lord God. Nawa po Lord ay gabayan niyo po ang sharing devotion namin ngayong hapong ito. Kayo na po Lord ang humipo sa mga tao Lord na nakakapakinig nito at sa mga tao pong hindi pa nakakapakinig, Lord God. Kayo na po, Lord, ang maghatid sa kanila, Lord, ng mensahe, Panginoon. Gumamit po kayo ng mga tao, Panginoon, na makakapag-share sa kanila, Lord, ng inyong kingdom gospel, Panginoon, sapagkat ito po ang dapat marinig ng mga tao, Panginoon. Hindi po cherry-picking verses, Panginoon, kundi ang katotohanan po talaga, Lord God. Lord, magpadala pa po nawa kayo, Lord, ng mga taga-ani, Panginoon, para sa inyong mga tupa, Lord God, na nawawala pa rin po hanggang ngayon, Lord God. Wala pa po sa inyong kawan, Panginoon. Kayo na po, Lord, ang magtipon sa kanila, Panginoon. Hinihiling ko po, Lord, na magkaroon po nawa ng mass revival, Panginoon. Bago po kayo bumalik, Lord God, sapagkat napakarami niyo pa pong tupa, Lord, na bulag pa rin hanggang ngayon, disib pa rin hanggang ngayon, Panginoon. Kayo na po, Lord, ang humipo sa kanila, Lord God. Idinadalangin ko po, Lord, ang aking mga kapatid sa pananampalataya, Panginoon. Nawa po, Lord, bigyan niyo po sila ng boldness, Panginoon, ng wisdom, Lord God, na may share, Lord, ang kanilang devotion ngayon. And to share palagi, Lord, ang inyong kingdom gospel, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa, Lord, na makapagtrabaho, Lord, sa iisang katawan na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. Sapagkat kapag ang isa hindi nagtatrabaho, Lord God, hindi po magwo-work ang buong katawan, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa, Lord, na lumago. At kayo po, Lord, lagi ang aming kapitan. Kayo po ang maging pundasyon, Lord God. Kayo po lagi ang maitaas, Panginoon. Sapagkat hindi na po ito tungkol sa amin, Lord. It's all about you, Panginoon. Kung ang bawat isa, Lord, ay may karamdaman or nadadapaman po sa kanilang mga pagkakasala, Panginoon, sila po inyong ibangon, pagalingin, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Lord, na magpatuloy sa inyong pamamaraan, Panginoon, sapagkat napakalawak, Lord, ng distraction. And konting lihis lang po namin, Panginoon, talaga po kami mawawala. Kaya nawa, Lord, akayin niyo po kami sa inyong pamamaraan, Panginoon, sapagkat ang inyong salita, Lord, ay ilaw sa aming daraanan, Panginoon. Hindi man po namin nakikita, Lord, ang kabuuan ng aming mga pupuntahan, Lord, ngunit bawat hakbang, Lord, kayo iniilawan niyo po, Lord, ang aming mga daraanan, Panginoon. Kaya nawa, Lord, patuloy niyo po kaming akayin. Kami po nagpapaakay sa inyo, Panginoon. Kami rin po, Lord, ay nagpapalinis sa inyo, Lord God. Kami po linisin niyo, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, sa aming mga pagkakadapa, Panginoon. Kami po ay humihingi ng kapatawaran, Lord, sa lahat ng aming mga nagawa simula pa po nung pagkabata, Panginoon. And Lord God, we release forgiveness po and unforgiveness, Lord God. Wala po kaming sama ng loob, hindi po kami nagtatanim ng sama ng loob, Panginoon. Lahat po ito ibinibigay namin sa inyo. Kami po inyong linisin, Panginoon. Maraming salamat po. Kaawaan niyo po, Lord, ang mundong ito. Kaawaan niyo, Lord, ang mga nanghihingi ng awa. I-bless niyo po, Lord, yung mga nagpe-persecute sa amin, Lord. Bless our enemies, Lord God. And, Lord, sa inyo ko na po, Lord, itinataas ang panalangin ng aking mga kapatid, Panginoon ko. Sa inyo po, Lord, ang lahat ng parangal, papuri, pasalamat, ang lahat ng kaluwalhatian, karunungan, kalakasan at kapangyarihan magpakailanman. You are the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Jesus Christ of Nazareth. May your kingdom come, Lord, and your will be done. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one true living God, I pray. Amen. Thank you, Lord.
Amen po. So mga kapatid, malinaw naman po yung boses ko, no? So tayo po ay magpatuloy sa ating talata o itatapik natin ngayong hapon, ngayong gabi. So mga kapatid, alam na natin ang lahat ng kaloob ng Panginoon, ano? So may nabanggit sa 2 Peter chapter 1 na ang lahat ng tao ay lalagpak pa rin dapat sa pagmamahalan. So 'di ba? So nalaman na natin kung ano yung kaloob ng Panginoon, ang lahat ng kanyang kagustuhan ay alam na natin mga kapatid, pero sinasabi dito sa itatapik natin ngayon, ang pag-ibig, no? So, ang kadakilaan ng pagmamahalan. So, dito tatalakayin sa atin mga kapatid ng spirito ng ating Panginoon na let love be your guide. So, kung ano pa yung alam mo, kung ano yung nalalaman mo, so dito papatak pa rin talaga na dapat kasi greatest commandment yan eh, dapat yan yung meron ang bawat isa. So mga kapatid, magpatuloy po tayo. Sinasabi po sa kasulatan, 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 10. Amen. So sinasabi po dito, I may speak in different languages, whether human or even of angels. But if I don't have love, I am only a noisy bell or ringing cymbal. Kita niyo po ha? Sinasabi sa atin ng Panginoon sa sulat niya kay Paul na daladala ang espiritu mismo ng ating dakilang Diyos. Sinasabi dito na makapagsalita ka man even salita ng mga anghel o iba't ibang salita na alam mo sa salita ng Panginoon. Pero kung wala kang pagmamahal, ikaw ay isang maingay na kampana o doorbell. No? So dito sinasabihan tayo, let love be your guide, mga kapatid. Let love grow among to all of you. So alam na natin ang kaloob, alam na natin ang kagustuhan ng Panginoon, pero kung hindi ang pagmamahal ang siyang sentro ng iyong puso, papataka as a wheat na nagkameron ng weeds, no? So sa Matthew 13 in parable, binanggit doon yung wheat doon sa weeds. Yung weeds doon sa wheat, tinubuan ng ng ego, ng kagustuhan na hindi kaaya-aya sa ating dakilang Panginoon. Ito yung sinasabi nilang pride, okay? So sinasabi po sa kasulatan, verse 2, kung may kakayahan man akong maghayag ng mensahe ng Diyos at may pangunawa sa lahat ng lihim na katotohanan at lahat ng kaalaman, at kung mailipat ko man ang mga bundok sa laki ng aking pananampalataya, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. So aanin mo nga naman yung wisdom. 1 Corinthians 14. Sinasabi sa kasulatan na ang lahat ng gift, prophesying, speaking in tongues, ay maglalaho, mga kapatid. Pero ang pagmamahal ay siyang mananatili panghabang buhay. Oo, pwede mong sabihin na nalaman mo kaya magkakatalo pa rin talaga dito sa fruit. Sa fruit, sa bunga talaga siya magkakatalo, mga kapatid, okay? Dito pa rin magkakatalo-talo sa pagmamahalan. Kasi yun naman ang gusto ng Panginoon, ang maisaayos at magmahalan ang kanyang mga anak. So kung sinasabihan tayo dito na mailipat mo man ang bundok sa laki ng iyong pananampalataya, no? Faith can move a mountain. Malipat mo man yan, pero kung wala kang pagmamahal or pag-ibig, wala kang kabuluhan. So aanhin mo ang lahat ng wisdom na yan. Mas gusto ko pang maging isang walang nalalaman sa salita ng Diyos. Pero kung ang magdadala sa akin ay pagmamahal niya, di ba? Ayos lang na wala akong wisdom. Pero kung yung pagmamahal na gusto niya ay nasa akin, aanhin ko ang wisdom na yan. So verse 3 mga kapatid, at kahit ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay pati ang aking katawan upang sunugin,
Kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. So, ibig sabihin, kahit pa maging sacrifice everyday ang iyong ginagawa, nalaman mo ang kaloob ng Diyos, as in, you are, kaya nga sabi po dito, di ba, sa Luke chapter 2, sinabi po ito ng isang servant ng Panginoon na lumapit kay Mary at kay Joseph nung ang Panginoong Hesus ay pinanganak. Di ba, nagbigay ng basbas ang nakalimutan ko yung pangalan nung servant na yon, pero nung sabi niya, Lord, because of your born, maraming tao, many people will stumble because of their heart. 'Di ba? Dahil sa payong kapanganakan, Panginoon, dahil ikaw ay ipinanganak, dito maraming tao ang madadapa sa kanilang mga puso. So, dito mga kapatid, malalaman natin na talagang pagdating po ng paghahatol ng dakila ng ating Panginoon, kasi sabi nga ng Panginoon, kaya niyang patawarin ang lahat ng kasalanan. Diba? Kayang-kayang patawarin, maliban po sa blasphemy ng Spirit ng Diyos. So, kayang patawarin ng Panginoon even the darkest of your sin. Pero kung wala kang pagmamahal, ano ang meron ka? 'Di ba? Kahit pa ialay mo ang iyong katawan para sunugin, ito yung pagtatrabaho mo sa Panginoon, kahit pa ialay mo sa bawat araw. Kung hindi totoo ang intensyon ng iyong puso, ikaw ay walang kabuluhan. No? So dito sinasabi sa atin, kung wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. So verse 4 mga kapatid, ang taong may pag-ibig ay mapagtiis. Mabait, nagtitiis naman talaga guys, 'di ba? Alam naman natin, ang pagmamahal talaga sa kasamaan ng mundong to ay talagang mapapadighay ka kasi sa sobrang sama ng mundo, no? Mapapadighay ka, mapapaaray ka. Yung sinabi nga to sa Romans chapter 8, para kang isang buntis na marang daladala sa iyong katawan. Dito na-realize natin na ang hirap, sobrang hirap, hindi madali. So ang lahat ay inaatake ni Satan, no? So dito marirealize natin na ang pag-ibig ay patience. Totoo. Okay? Ang pagmamahal ay dapat totoo. Mabait, hindi marunong mainggit. Ito na yon mga kapatid. Wag mong, kung ano man ang binigay sa bawat isa ng Panginoon, lumago ang bawat isa. Okay? Ang bawat isa ay biniyayaan ng ating Panginoong Diyos ng kanilang mga biyaya. Pero sinasabi sa atin na ang karunungan, ang pagmamahal ay hindi mainggitin. Ang pagmamahal ay dapat nagtitiis at hindi hambog o mapagmataas. Kita niyo sa bawat araw kung paano ako kita niyo naman 'tong mga kapatid, kung paano magpakumbaba si Miss Tinay, kung paano ako maging bata sa bawat araw para makikitungo sa bawat isa. Kasi yun ang gusto ng Panginoon, 'di ba? Makitaan ng bunga, makitaan ng malasakit gaya ng kanyang puso. So dito sinasabihan tayo na hindi nagmamataas or hambog ang isang tunay na anak ng dakilang Diyos. Dito ay sinasabi na hindi basta magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. 'Di ba? Lahat tayo ay nakakaranas ng persecution. Even ako, 'di ba? Kita nyo kung paano ako gawa ng istorya ng mundo, kung paano ako kamuhian, 'di ba? Ng mundo dahil sa pagsasabi ng may katapangan sa kabatasan pero kita nyo yung pagiging patience ko. Kita nyo yung pagtitiis. So dito sinasabihan tayo na kailangan lang natin sundan yung ginawa ng Panginoon kasi yun yung pina-follow ko eh. So tayo, yan din yung susundin natin mga kapatid. Ito ay hindi bastos ang pag-uugali, hindi hambog, at hindi magagalitin, at hindi makasarili. At higit sa lahat, ito ay hindi nagtatanim ng sama ng loob sa kapwa. Verse 6, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Verse 7, matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa,
at tinitiis ang lahat. Yan ay yung sinasabi ng Panginoon na sa atin, na ang salita ng Diyos ay napakatalim, mga kapatid. Talagang isha-sharpen niyan ang puso mo. Talagang sasaktan ka ng salita ng Diyos. Ito yung nangyari sa bawat araw sa akin, sa mga kapatid. Talagang paluluhodin ka ng salita ng Diyos para maging humble ka. Paluluhodin ka. Pero kung hindi ka napapaluhod ng Panginoon at lagi kang maraming dahilan, huwag mong iisipin na may pagmamahal ka. Okay? Kung hindi ka napapaluhod ng Panginoon para baguhin ang iyong behavior, para baguhin ang iyong i-sharpen ang iyong pananampalataya, wag mong, alam mo yon, kapag hindi nababago na ng Panginoon at laging sa'yo na lang nakasentro, hindi na yan pagmamahal. Kasi ang totoong pagmamahal ay parte ng matyaga. Nagtsatsaga ka. At lagi kang nagtitiwala sa kalooban ng ating Diyos. Laging may pag-asa. At ito ay tinitiis ang lahat. Masakit. Hindi siya madali. Sobrang hirap. Pero dito sinasabi sa atin ng Panginoon na yan ang pananampalataya kung magtitiwala ka sa iyong dakilang Panginoon. Diba? Yan ang pananampalataya, nagtitiis sa lahat ng pasakit na nangyayari. Kasi ang alam natin mga kapatid ay ang kaaway natin ay itong mundong to. Itong kasamaan na nangyayari sa mundo. Okay? So hindi kapwa ang iyong kaaway. Verse 8, may katapusan ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos at pagsasalita ng ibang wika na hindi natututunan. Imagine, may pagtatapos po. So pag sinabing may pagtatapos, may wakas ang lahat ng talino, ang lahat ng wisdom, ang lahat ng pag-prophesy sa salita ng Diyos. May katapusan yan. Pero pakinggan nyo to. Ganon din ang pagpapahayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. Tungkol sa Diyos. Ngunit ang pag-ibig ay walang hangganan. So dito mga kapatid, talagang sinasabi sa atin, magwawakas po ang lahat ng alam ng tao, kaalaman ng lahat ng bawat isa. Pero ang pag-ibig ay mananatiling walang hanggan. Sa bawat araw na nararanasan ng bawat isa, the more na sinasaktan ka ng Panginoon, the more na kailangan mong magtiwala. Bakit? Kasi alam na ng Diyos yung kaalaman mo. Alam na ng Panginoon kung hanggang saan yung wisdom na meron ka dala-dala sa kanyang mensahe. Kaya gagamitin na ng Panginoon ang pinakahuli niyang alas. Ang padapain ang iyong tuhod sa lahat ng pasakit na nangyayari sa mundo. So dito sinasabi, kailangan mo talagang tanggapin, magtiis sa lahat ng ito at nagtitiwala na may pag-asa sa dakilang Diyos. Kung hinambol nga niya si Job, 'di ba? Ang lahat ng ginawa ng Panginoon. Hinambol niya si Job, 'di ba? Si Job nagreklamo noon, 'di ba? Bakit nangyayari to sa akin? Pero anong ginawa ni Job? Never siyang nagkamero ng muhi sa bawat isa. Nagtiwala siya sa kaloob ng Panginoon. So dito mga kapatid, sinasabi sa atin na ang lahat ng ito ay maglalaho. Verse 9, hindi pa ganap ang ating kaalaman. Ganon din ang pagpapahayag natin ng mensahe ng Diyos. Ngunit pagdating ng araw na magiging ganap ang lahat, mawawala na ang anumang hindi ganap. So dito masasabi talaga na magiging martir ang tao na nagmahal ng totoo sa ating dakilang Diyos. Dito na-realize ko na anumang kaalaman ang meron ako, na anumang kaalaman ang meron ng bawat kapatid, marirealize natin sa bawat araw na papatak pa din ito sa pagmamahal. 'Di ba? Sabi dito, but when perfection comes, the love, the things that are not complete will end. So ito yon. Kita mo ang tao, puno ng pride sa mundo, lalo na yung mga taong bilong sa mundo na nagtuturo dito. Kitang-kita natin na, alam mo yon, ano man ang kaalaman nila sa salita ng Diyos, pero kung wala kang pag-ibig, wala kang kapuluhan. Kasi ang lahat ng ito, when the perfection comes, the love, the things are not
complete end. So dito talagang papatak ang tao sa pagmamahal. Kasi kung babasahin natin sa 2 Peter chapter 1, mga kapatid, binanggit doon ng Panginoon, basahin po natin. Tingnan nyo ang sabi ng Panginoon sa kanyang talata. Dito ay tinuro sa atin na ang lahat ng ito ay dapat maging makuha ng bawat isa. Pero sinasabi dito, di ba, you are very strong and you have the truth you have, but I am always going to help you remember them. Kailangan mong maunawaan kung ano yung katotohanan. Sir, Ma'am Yarim, magandang hapon po. So sinasabi dito, ano man ang nalalaman mo, but I am always going to help you. Verse 13, guys, hayaan nyo, tapos na tayo sa lahat ng pasakit eh. Huwag nyo nang imute. Okay? Tapos na tayo sa lahat ng pasakit. Ito na yung time para tayo ay magmahal. Nasabi na natin yung gusto na sabihin sa Panginoon. Sir Yarim, magandang hapon po. Hindi na natin kailangang, alam mo yun, lumaban sa kung ano yung ibabato nila. Hindi na natin kailangan yan. Ang kailangan na natin ay alam mo yun, kung ano yung huli, kung saan papatak ng tao. Pakinggan nyo. While I am still here, sabi dito, sinasabi sa kasulatan, wait lang po ha, 2 Peter chapter 1. Because, 2 Peter chapter 1 verse 5, because you have this blessing, meron ka nito, pagmamahal. Diba? Meron kang pagmamahal, meron kang pananampalataya. Isama mo ngayon sa pananampalataya ang iyong mabuting gawa, goodness. Ma'am Rian, magandang gabi po. Sa goodness, isama mo yung knowledge. Ngayon sa knowledge, isama mo yung self-control. Sa self-control, isama mo yung patience. At sa patience, isama mo yung devotion. At yung devotion ay isama mo ng kindness. At sa kindness, isama mo ang brother and sister in Christ. And this kindness add love. San po huling pumatak? Pagmamahal. Meron kang pananampalataya. Meron kang hope. Sabi nga doon, kaya mong iibo yung bulkan o yung mountain na yan. Pero kung wala kang pagmamahal, wala kang kabuluhan. Para kang isang kampana na maingay, na hindi maintindihan ng mga tao kung ano ba ang sinasabi mo. Pwedeng masabi mo na madaya, kasi nga sa kasamaan ng mundo, di ba? Ang mga taong makamundo, piniplease na lang yung mga taong makamundo rin. So sabi nga ng Panginoon, sila ay mahahatulan dahil sa mga ganitong bagay. No? So talagang marirealize natin na ang tao ay walang pagmamahal sa Panginoon. Ang mga tao sa mundong ito ay talagang ayaw sundin ang kaloob ng, hindi ko nga alam mga kapatid, minsan napaisip ako, or kahit even hanggang ngayon, sa bawat araw, napapaisip ako na Panginoon, bakit ako? Bakit sa dinabi-nabing 8 bilyong tao mahigit ang naninirahan sa mundong ito? Bakit isa ako sa napili mo para sa ganitong sitwasyon? Pwede namang maging matigas din yung puso ko sa iyo, Panginoon. Pero bakit ako? Bakit ako yung isa sa napili mong... Ngayon, hindi ko masagot yung question na yun. Okay? Ang Panginoon Diyos lamang yung makakasagot nun. Pero sinabi nga ng Panginoon na sa kanyang kasulatan na, hindi mo ako pinili. Ako ang pumili sa'yo. So talagang dito masasabi natin na ang isang ginawa sa putik o sa alikabok, sa dumi, ay walang karapatang magreklamo sa Creator, sa gumawa. No? Romans chapter 9. So lahat ito ay mga kapatid papatakto sa pagmamahal. Kung paano mo mahalin ang mga pinagsasabihan o sinasabihan mo ng salita ng Diyos. Kung paano ka magpakumbaba at makita ng mga kapatid. Kasi mga kapatid ang makakakita niyan kung paano ka magpapakumbaba. Mga kapatid ang makakakita niyan kung paano mo ituring ang pagmamahal para sa kanila. 'Di ba? So dito masasabi na ang lahat ng ito, all of these things are in you and growing. You will never be fail to be useful of God. So kung ang lahat daw po ng yan, pananampalataya, self-control, goodness, kindness, devotion to God, love in brother and sister in Christ, at pagmamahal. Kung ang lahat ng ito ay nag-grow ka, kayang-kaya kang gamitin ng Diyos. Ikaw ay masyadong nagbubunga.
You will produce the kind of fruit that should come from your knowledge of our Lord Jesus Christ. So, saan po papatak? Yung knowledge mo ay papatak dapat sa pagmamahal. Martir. Okay? Yung knowledge mo ay papatak dapat sa pagkamartir, hindi sa iyong sarili, hindi sa iyong emosyon, kundi sa salita ng Panginoon. At sinasabi po dito, but those who don't grow in these blessings are blind. Kita nyo ha? They cannot see clearly what they have. They have forgotten that they were cleansed from their past sin. So, ibig sabihin, nalinis ka man sa iyong kasalanan, nalaman mo man lahat ng salita ng Diyos, anuman ang kaloob na meron ka. Pero pagdating sa paghahatol at paghuhusga, dito sinasabi, magkakatalo-talo sa puso. Ano man ang nameron ka, kung paano ka man magturo, dito magkakameron ng paghahatol ng nilalaman at intensyon ng bawat isa. Kaya even ako, pwede ako magtiwala sa sarili ko pero hindi ako nagtitiwala doon. I take the pain, I take the suffering kasi yun ang gusto ng Panginoon. Pwede akong manlaban at sagutin ang lahat ng ginawa ng mga tao na para sirain ako sa pangalan ng Panginoon. Pero hindi ko po yun ginawa. Kasi sinabi ng Panginoon na hindi mo kailangang depensahan ang iyong sarili. Kailangan mong mag-grow dito. So yung pain ay ginagamit ng Panginoon sa lahat ng bagay para iproseso ang bawat isa. Mga kapatid, magpatuloy po tayo. Verse 11. When I was a child, I thought like a child. I thought like a child and I made plans like a child. Ganito tayo dati mga kapatid, lahat tayo ay humantong sa pagkabata. Lahat tayo ay, ang bilis ng panahon, no? Na-realize natin na ang lahat ay walang kabuluhan talaga sa mundong to kasi ng napakabilis po um, ng oras. So dito malalaman talaga natin na nung tayo ay bata, kung paano tayo mag-isip para tayong bata. Nung tayo ay bata, kung paano tayo magsalita ay parang bata. Nung tayo ay bata, kung paano tayo mga tuwiran ay para isang bata. Kaya dito mga kapatid, sinasabi sa atin ng Panginoon, ngunit ngayong ako'y meron ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga ugaling bata. Verse 12, sa ngayon, para tayong nakatingin sa malabong salamin. Para tayong nakatingin sa malabong salamin. Ngunit darating ang araw na magiging malinaw na ang lahat sa atin. Bahagya lamang ang ating nalalaman sa ngayon. Ngunit darating ang araw na malalaman natin ang lahat tulad ng pagkakaalam ng Diyos sa atin. Verse 13, tatlong bagay ang nananatili, ang pagtitiwala, tatlong bagay ang dapat manatili sa atin mga kapatid. Ang pagtitiwala, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pakinggan nyo to, dakila sa mga ito ay pag-ibig. Kita nyo ha, mga kapatid, kung paano ako hinambol ng Panginoon. Masakit. Hindi ko kaya. Parang ang sinasabi ni Jeff kanina, di ba? Sabi ni Jeff kanina, hindi na daw niya kaya kasi ang hirap. Mahirap po. Mahirap pagsabihan ng kahit na anong masasakit na salita. Mahirap depensahan yung ayaw ipadepensa sa iyo ng Panginoon. Diba? Pero ang gusto ng Diyos ay maging martir ka sa pag-ibig. Hindi mo man alam ang lahat ng ang bagay na ito. Diba? Sabi dito, bahagya lamang yung nalalaman natin. Bahagya lamang kung ano yung karunungan natin. Tulad ng darating ang araw, malalaman natin ang lahat ng ito. Makakasama natin ang Panginoon. Kaya alam mo yun, hindi ko na kailangan depensahan yung sarili ko mga kapatid. Kita niyo yung pagmamahal ko. Yung bunga ko. Naging isang bata uli ako kung paano ako magmahal. Maraming salamat po.
Amen po. Sino pong next mga kapatid na mag-share? Blessed evening po mga kapatid. Rinig po ba ako kasi maano po dito eh. Malakas din po yung ulan. Yes po, sister. Dinig po. Sige po. Yung Lord, Holy Spirit po. Yung mai-share ko po is sa Old Testament po. Yung sa kwento po ni David and ni Goliath po. Maingay. Saglit. Saglit po. Okay na po. Kinakabahan ako, Lord. Ano pang bahala mo? Okay na po mga kapatid. Okay. Hello po. Okay na po ba? Ay, okay na. Sige po. Rinig naman po siguro, no? Yun, dito po sa 1 Samuel 17 verse 41 ay, sige po, 41 to 254 po. Yun. Ayan po. Natalo ni David si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang panangga. Nang makita niyang si David ay isa lamang kabataang may maamong hitsura, nilait niya ito at pakot siyang tinanong, "Anong akala mo sa akin? Aso ba ang lalabanan mo at may dala kang patpat?" At si David ay sinumpa ng Filisteo sa pangalan ng kanyang Diyos. Amen. No? Itong si Goliath daw po ay sinumpa si David sa pamamagitan ng kanyang Diyos. Kuno, Diyos-Diyosan po. Yon, verse 44 po. Sinabi pa niya, "Halika nga rito at nang maipakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mga hayop." Sumagot si David, "Ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh." Amen. Ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Amen. Dito po, kung yung habang binabasa ko po kanina, no, na-amaze lang ako kasi si David hindi niya ipinagmalaki kung yung kahit isa lamang siyang yun po, kung hindi po ako nagkakamali, isang maliit na yun na may maamong itsura, pero hindi po siya nagmalaki sa kanyang sarili, bagkus yung Panginoon po yung itinaas niya po dito. Sabi niya po dito na hindi, sumagot si David, "Ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh." Amen. Ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Verse 46 po, "Ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Amen. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong Filisteo." Amen. No? Talagang sa pangalan ni Yahweh, talagang itinaas niya po, no? Hindi niya inano yung kanyang sarili, bagkus yung Panginoon po, Panginoong Yahweh, dahil yung Panginoong Yahweh po mismo lumalaban po sa
kanila sa buong Israel, kasi kung no yung back then lang po, foreshadowing lang nung bayang hinirang po talaga ni Panginoong Yahweh itong buong Israel, no, bayang Israel. Pero itong mga Israel nga po yun, talagang matitigas yung ulo. Sila yung bayang pinili, pero yun, mas pinipili po nilang yun magreklamo, no, konting lang, ganto, ganito. And yung kwento lang po ni Saul dito, isa din po siyang pinili, ngunit no, nang hinayang po yung Panginoon na pinili niya po Saul sapagkat nga po hindi sinusunod ni Saul po yung utos ng Panginoong Yahweh. Bagkus yung parang yun nagkakaroon yung parang mas sinusunod pa po niya yung mga kasamahan niya kaysa yung inuutos na dapat naman na gawin po niya. Yan. Noon. Yan, sabi po dito, sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. Amen. At makikita ng lahat ng narito na makakapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Amen. Kay Yahweh ang labanang ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. Amen. Nagpatuloy ng paglapit si Goliath, patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Dumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinirador niya si Goliath. Amen. Tinamaan ito sa noo at bumaon ang bato roon. Si Goliath ay pasubsob na bumagsak sa lupa. Natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. Amen. Patakbong lumapit si David. Tumayo sa likod ni Goliath, hinugot ang tabak ni Goliath mula sa sukan nito at pinugutan ng ulo. Amen. No, na-amaze po talaga din ako kanina dito. Ang galing po ni Lord, kasi yun po, no, talagang kahit na isang maliit lamang na si David po, yun na isang dambuhala din po yung kalaban niya dito. Pero hindi nga po mismo yun, kasama po ni David mismo doon yung Panginoon na lumalaban. Kaya yun, talagang buong tapang niya pong sinabi na doon sa Goliath na po yun na mayabang, na tatalunin po siya sa pamamagitan ng tulong po ng Panginoong Yahweh. Amen. Nang makita ng mga Filisteo na patay na ang kanilang pangunahing mandirigma, sila'y nagtakbuhan. Naduwag na po. Verse 52, sumigaw ang mga kawal ng Israel at Juda at hinabol nila ang mga Filisteo hanggang Sagat sa may pagpasok ng Ekron. Naghambalang sa daan ang bangkay ng mga Filisteo mula sa Raim hanggang Sagat at Ekron. Verse 53 po, at nang magbalik ang mga Israelita buhat sa paghabol sa mga Filisteo, hinalughog nila ang kampo ng mga ito at kinuha ang lahat ng kanilang magustuhan. Dinala ni David sa Jerusalem ang ulo ni Goliath, ngunit inuuwi niya sa kanyang tolda ang mga sandata nito. Amen. Yun lamang po. Siguro yung ma-share ko po ngayon. And yun nga po, naalala ko lang yung kay Saul po. Saul. Yun yung gusto ko lamang i-share po yung na yan po, yung ito nga po na pinili ng Panginoon, nang hinayang po siya na yun, nang hinayang po yung Panginoon dahil po doon sa hindi pagsunod po ni Saul. Yan po dito, dito lang po sa 1 Samuel verse 15. Share ko lang po ito, verse 22. Ito po, sabi dito, sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa kanya? Amen. Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit
sa haing taba ng tupa. Amen. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam. Grabe po. At ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. No? And no, sa pagpapatuloy ko lang po sa pagbabasa, talagang nalungkot din po si Samuel. Yun nang hinayang din po yung Panginoon. Pero meron pong nakita yung Panginoon. Tinignan niya po sa puso nun si David po na pinili ng Panginoon. And pasensya na po kung magulo yung devotion ko po. And yun lamang po mga kapatid, correct me if I am wrong po. Maraming salamat. Thanks be to God po. Yel, dagdagan ko lang yung ano mo, no? Yung naging topic mo. Totoo po yun mga kapatid, ang Panginoon palagi yung pumipili ng taong gagamitin niya at ng taong kanyang pinili talaga. Katulad ni Moises, di ba? Si Moises ay may nakaharap yung dalawang magkabatid. Sino nga po yung dalawang nakaharap ni Moises? Si James at yung isa, di ba? So mga kapatid, lagi niyong tatandaan na kapag ang Panginoon ay pumipili, lagi siyang pumipili ng mahinang tao, no? Pero kita niya sa puso ng taong yon ay malaki ang Diyos para sa kanya. So ito yung kailangan ng Panginoon. Wala pong pakialam ang Panginoon kung sinong taong sikat ka, okay, sinong taong malaki kang tao, o sinong taong hari ka sa mundong to. Sa Panginoon ang kailangan niya ay mahina, pisikal, pero malaki ang puso, 'di ba? So dito hindi puso sa iyong pamamaraan kundi laging papatak sa pamamaraan ng ating dakilang Diyos. Pansin nyo, kapag ang Panginoon ay gumagamit ng tao, ang lagi niyang ginagamit ay hindi capable sa mundo. Papansinin niyo lagi 'yan. Pag ang Panginoon ay gumagamit ng kanyang mga hinirang, hindi ito gusto or parang mahina ito sa mundo. Okay? So dito mapapansin natin, ang ating dakilang Diyos ay hindi nagbabago mga kapatid. Ang ating dakilang Diyos is the same yesterday, today, and forever. So ibig pong sabihin na ang Panginoon ay ang gusto niyang gamitin ay mahina talaga sa paningin ng mga tao. Dahil yung kahinaang yon ay kalakihan ng takot at respeto ng taong yon sa nilalaman ng kanyang puso. So hindi po nagbabago mga kapatid ang ating dakilang Panginoon. Siya ay ganun pa rin kung paano siya pipili ng kanyang mga hinirang. So lagi niyong tatandaan na kung siya ay may pinili hanggang dulo, meron din siyang pinili para gamitin and then para hindi makasama hanggang dulo. So talagang sino ako para questionin na parang, so it's unfair sa Panginoon na ganon. Unfair po ba yung Diyos? Miss Tinay, kasi gagamit yung Panginoon ng tao tapos kasagsagan sa kalagitnaan, bibitawan niya. Hindi mga kapatid, kasi pumili nga ang puso ng tao. Okay? Ang tao ngayon ang nagdidesisyon na hindi na sa kagustuhan ng Panginoon. Okay? Kaya nga sinasabi sa atin, above all, guard your heart. Kasi ang puso ng tao ay napaka mapanlinlang. At sino ang makakaunawa doon? Na ang puso nyo ay mapanlinlang. Hindi ba? So dito ma-realize talaga natin na in our generation, hindi pa rin po nagbabago ang pinipili ng ating Panginoon. Ganun pa rin po, mahinang tao sa pisikal, pero pagdating sa kanyang puso ay malaki yung takot bilang isang respeto at bilang isang sundalo ng Panginoon sa kanyang kaharian. At dito ay binabanggit sa atin na kung paano hinarap ni David si Goliath, kung paano niya hinarap ang mga naging kalaban o sina Saul, di ba? Dito ay marirealize natin na ang taong yan kaya hindi unshaken kasi dahil may Diyos, 'di ba? Ang taon yan ay, pero nasa ano kasi tayo, nasa generation tayo kung saan ipinaramdam ng Panginoon yung ikapitong pahinga. Ano po yung ikapitong pahinga? Ito po ay the rest na katulad ng ginawa ng Panginoon nung siya ay in 7th day siya ay nagpahinga. So katulad ng mga tao sa mundong nakareceive sa Kanya, ang peace ng Panginoon ay mananatili sa kanila hanggang dulo sa pagbabalik ng Diyos. Pero dito magkakameron ng talo-talo pagdating sa paghahatol na mismo ng darating ng ating Panginoon. Kaya
alam mo yon, nakakatakot po talaga na, alam mo yung magtiwala sa deceitful mong puso, no? Sir Jello, pakapusog po kayo. Nakakatakot po talagang magtiwala sa napakamapanlang lang nating puso. Kasi even nga ako, hindi talaga ako, hanggat maaari, ayokong magtitiwala ako sa aking kagustuhan. Ang laging ano ba sabi nga ng Panginoon, dahil sa mundo ay walang kabatasan. Ngayon, kung sinabing walang kabatasan, bibigyan mo talaga ng batas, no? Ang salita ng Panginoon, bibigyan mo talaga kung ano yung kagustuhan. Kasi hindi ka kaya nilagay dyan ng Panginoon ay magpa-easy-easy. Talagang bibigyan mo ng batas with pagmamahal. So mga kapatid, hindi po nagbabago yung ating Panginoon. Siya ay pipili palagi ng hindi angkop sa mundo. Okay? Lagi niyong tatandaan yan. Kung paano siya pumili ng mga propeta at apostol, ganun pa rin siya pipili sa ating henerasyon bago siya bumalik. So ang mga taong tinatanggihan, isipin niyo to palagi, yung mga taong dinededma ng mundo, okay, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, tandaan nyo, yan ang totoong dakila na tinawag ng Panginoong Heso Kristo. Tandaan nyo yan. Ang mga tao, nag-celebrate Jesus is gano, ganyan-ganyan, pero nakikiayon sa kanilang mga kagustuhan. Huwag niyong pansinin yan. Kasi ang totoo ay ang mga taong hindi angkop sa kanila. Maraming salamat po. Ma'am Talia, kayo na po. Mga kapatid, ang itatopic ko po ay Marcos 11 verse 15 to 19. So start na po tayo. Pinalayas ang mga nangangalakal sa templo. Yung version po na gagamitin ko is MBB po. Pagdating nila sa Jerusalem, si Jesus ay pumasok sa templo. Ipinagtabuyan niya ang mga nagbebenta at namimili roon. Ipinagtabuyan niya ang mga nagbebenta at namimili roon. Before po, yung templo is physical. Pero ngayon po, wala na pong banal na templo. So yung templo po ngayon ay tayo na po yun, mga kapatid. We are the temple of the Holy Spirit. We are the temple of God po. Ipinagtabuyan niya ang mga nagbebenta at namimili roon. At ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. So sa atin po, nung pinapasok po natin ng Panginoong Jesus sa ating sarili, ang tinaob po at pinaalis ng Panginoon sa atin ay mga kasalanan. Di po ba? Ang unang ginawa sa atin ng Panginoon, inilinis po niya tayo sa ating mga kasalanan. Nung unang tinanggap natin siya, tayo nagrepent, tayo nagbago, at tayo po nilinis ng Panginoon. So verse 16 po, pinagbawalan din niyang tumawid sa patio ng templo ang mga may dalang paninda. At tinuruan niya ang mga tao ng ganito. Nasusulat, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa niyo itong lungga ng mga magnanakaw. Before po, yun po talagang templo ay bahay dalanginan. Pero ngayon po, meron pa po bang templo na holy? Halos lahat po ng church and physical church ay corrupted na po talaga. Kahit saan po tayo magpunta, kahit dito po sa amin, wala po akong, lalo na po dun sa aking dating religion, sobrang corrupted po nung mga church ng puro rebulto. So wala pong holiness po talaga doon. And sa atin po, spiritually, dahil tayo na nga po yung spiritual church, pinababanal po tayo ng Panginoon. Kaya po inaalis po niya yung mga mali sa atin, nililinis po niya tayo. And dapat po tayo nananalangin palagi kasi po tayo nga po ay templo ng Panginoon, so ina-expect po niya na tayo ay laging mananalangin sa Kanya. And before po, dati rin tayong mga namumuhay sa kasalanan. Kaya nga po din sinabi dito, lungga ng mga magnanakaw. So, puro, ano po yung sarili natin, puro kamalian. Sinabi nga po sa Romans, di po ba, ang lahat ay nagkasala. So, puro kasalanan po ang nananahan sa atin before, pero nilinis po tayo ng Panginoon. Narinig ito ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Nung after ma-save po natin, mga kapatid, di po ba pag narinig ng mga religious people na tayo sa katotohanan na save, galit na galit sila kasi po nauusig yung mga doctrines nila na mali. Kasi nga po, sila po ay cherry picking verse.
walang rebooking, kaya po hindi nababago ang buhay ng mga tao. So, nung nalaman nila na tayo nagising sa katotohanan, galit na galit sila, pinapersecute nila tayo, hindi nila matanggap na tayo nagising sa katotohanan. Ito mismo pong Bible, ang katotohanan mga kapatid. Kung tayo lamang po ay magbabasa, kung tayo lamang po ay hahanapin natin ang Diyos sa kanyang salita, tayo magigising po. Kailangan lamang po natin papasukin ng Panginoong Hesus at ang gagawin po niya, lilinisin po niya tayo. Itataob niya po yung mga nakalatag na religious beliefs sa atin na hindi po natin alam na religious po pala yon. Na wala po palang katuturan lahat ng mga nakalatag sa atin before. Na pinag-aabalahan natin mga tradition, lahat ng yan, inaanuhan po natin yan, tawag dito, sinasalihan natin. Kahit po yung mga Ash Wednesday, mga ganun po, kung ano ng mga tradisyon ng mga Katoliko at iba pang religion, lahat po yan ay sinasalihan natin. Pero ngayon po na nalinis na tayo ng Panginoon, di po ba? Ayaw po ng mga religious yan. Gusto nila makisama tayo sa kanilang mga dating pamumuhay. Pero kaya sila nagagalit sa atin dahil nagising na po tayo sa katotohanan. And praise God po talaga kasi minulat niya tayo. Sa dami nga po ng tao, di po ba? Tayo ang ginising ng Panginoon, tayo ang hinipo niya. Kaya sobrang buti po ng Panginoon, lagi po natin siyang papurihan. Sabi pa po dito, buhat nooy humanap na sila ng paraan upang patayin si Jesus. Sa atin po ngayon, lagi po silang humahanap ng paraan para tumigil po tayo sa pagtuturo, tumigil po tayo sa pag-share, tumigil, lalo na po yung ating nangangaral sa atin si Miss Tin. Lahat ng pambabash ay ginagawa po nila para lang po mapatigil si Miss Tin sa pagtuturo. Hindi naman nila gustong malaman kung ano talaga yung katayuan niya sa buhay, kung ano ba talaga siya. Gusto nila tumigil sila, si Miss Tin sa pagtuturo kasi nasasaktan sila sa katotohanan. Ayaw nila na nariribok sila sa mga kasalanan nila. Ayaw nila na itatama sila. Kasi po, dahil nga po light ang dala-dala natin, nare-reveal yung mga kasamaan nila, nagagalit po sila. Ayaw nilang lumapit sa liwanag. Kaya po sila ay todo persecute sa atin, ayaw nila tayong tigilan. Na hanggang ngayon po, tayo po ay kanilang inuusig, hindi po nila tayo tinatantanan. Subalit, natatakot sila sa kanya dahil humahanga ang lahat sa kanyang mga turo. Amen! Amen po. Di po ba? Kahit tayo before, nung nalaman natin ang katotohanan, kasi hindi po lahat ng nagtuturo ay katotohanan po ang sinasabi. Yung iba po talagang cherry-picking verses. Halos lahat po ng mga nag-share dito sa Pilipinas na content creator, cherry-picking verses po. Puro pambubulaklak lang. Pero nung nakarinig po tayo ng katotohanan, di po ba tayo nagising? Tayo po ay na-convict. Naging mabigat yung ating pakiramdam kasi nga po, puno ng sin dati ang ating katawan. Pero dahil nga po nagpadala ang Panginoong Jesus ng mga ngaral sa atin na ipapahayag ang katotohanan, nagising po tayo. Di po ba? Sinabi pa po dito, pagsapit ng gabi, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay muling lumabas ng lungsod. So, dun po natatapos yung aking sharing devotion, mga kapatid. Kayo po, i-encourage ko na magbasa po ng salita ng Panginoon. Kasi po, imumulat niya po talaga tayo. Yes po, gagamit si Lord ng mga tao na pwedeng mag-share sa atin ng kingdom gospel, ng kanyang salita. Pero tayo pa rin po yung magpapatuloy na mag-seek, mga kapatid. Kaya po tayo po ay magpatuloy na hanapin ang Diyos sa kanyang salita po mismo, mga kapatid. So, yun lamang po. Maraming salamat. So, sino pong susunod na mag-share? Isang mapagpalang gabi po, mga kapatid. Ngayon pa lang po ako magde-devotion. Correct me if I'm wrong po sa i-share ko po na salita ng Panginoon. Dito po sa Lucas chapter 17, verse 1 to 4 po. Maiksi lamang po ito, mga kapatid. Tama po yung sinabi ni Sister Talia, dun po sa mga nagpa-persecute po sa atin. Bali, ito nga po yun. Mga sanhi ng pagkakasala. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tiyak na darating ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan niyon. Sa verse 1 po na ito, sinabi ng Panginoon, nakakakilabot. Hindi niya yun parang isang mabigat
na sinabi ng Panginoon, hindi lang 'to basta may kaparusahan po 'pag nagkasala, pero mas kakilakilabot po ang sasapitin ng panggagalingan ng pagkakasala ng mga veterans, ng nating mga mananampalataya sa Panginoong Hesus na sumusunod sa Kanya mismo, mga kapatid. Verse 2, mabuti po sa Kanya ang bitinan sa leeg ng isang gilingang bato at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sino man sa mga maliliit na ito. Dito po sa maliliit na ito po tayo po yung sinasabihan dito, yung mga followers po ng Panginoong Hesus. Kumbaga mga kapatid, kung sila po ay nagpo-provoke na para tayo madapa sa pagkakasala, talagang mabigat ang sasapitin nila sa paghahatol ng Panginoong Hesus. Sapagkat mga kapatid, ang lahat ng mga followers ng Panginoong Hesus ay pure ang intentions. Tayo po talaga ay walang ibang hinangad kundi kabutihan lamang para sa lahat po. Lalo na sa salita ng Panginoon, sinasabi lamang po natin ang katotohanan, yung buong counsel po ng salita ng Panginoon, sapagkat totoong tayo sumusunod sa Panginoong Hesus. Kaya naman po, wala po tayong ibang masamang hangarin para i-bully or i-persecute, para lamang naman po ito sa kanila din. Gusto lang din naman po natin silang maligtas, kagaya ng pagliligtas sa atin ng Panginoong Hesus. Kaya hindi na dapat nila pang talagang pagsalitaan pa tayo ng masasama hanggang sa hindi na natin minsan malunok ang kanilang mga pinagsasabi sa atin na below the belt, na as in yung parang buong buhay natin ay ano bang ginawa natin sa kapwa natin para pag tayo ay pagsabihan ng masasama, masasakit na salita ng mga taong ito. At ang masakit pa, mga religious din po ang mga nagpe-persecute sa atin. So mga kapatid, verse 3, kaya't mag-ingat kayo kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. So mga kapatid, dito pa rin natin makikita sa verse 3 sa sinabi ng Panginoong Hesus na kahit tayo'y pinagsasabihan nila ng masasakit, na as in na hindi na halos natin makain yung sinasabi nila, huwag tayong magtatanim ng sama ng loob sa kanila. Bagkus tayo'y patawarin pa rin nila. Kung tayo'y pagsalitaan na naman nila ng masasama, patawarin pa rin natin sila. 70 times 7. Kung 70 times 7 silang magkasala sa atin, patawarin pa rin natin sila hanggat naaalala natin yung mga masasakit, masasama na ginawa nila sa atin. Patawarin pa rin natin sila. Kasi hindi na magmamatter dito yung ginagawa nila sa atin. Ang magmamatter na po dito is yung paningin ng Panginoong Hesus sa atin. Kung tayo po ba ay sumusunod sa kalooban ng Panginoong Hesus, which is yung pagmamahal. Yun pa rin po ang talagang dapat na mag-grow tayo. Yung pagmamahal na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus. Kaya tayo mamahalin din natin yung kapwa natin, even our enemies, even the all people that persecuted us. Kaya po mga kapatid, yun po, kailangan po nating patawarin sila kahit na gaano pa kasakit yung ginagawa nila sa atin. Verse 4, kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at 7 ulit ding lumapit sa iyo, at sabihin niyang nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin. So yun nga po yung 70 times 7 na nagkakasala is parang eternal, walang katapusan na pagpapatawad sa kapwa. Kahit na paulit-ulit kang saktan, kahit ano nang gawin pa sa'yo niyan, ang kailangan talaga po ay patawarin natin ang ating mga
lahat ng tao sa mundong ito. Kasi ang magmamatter po dito is yung kalagayan natin sa Panginoong Hesus sa mata niya at kung tayo ay nagmamahal. Pag-ibig po kasi pa rin ang mananaig. Yun po mga kapatid. Kung may idadagdag po kayo, isi-share, yun po. Salamat po. Ma'am Jane, dagdagan ko lang. Totoo yung sinabi doon about sa pagkakasala sa iyong kapatid. Amen. Meron din, yun po ay pagkakasala dahil kilala mo at meron din pong pagkakasala dahil nananampalataya kayo sa Panginoon, magjowa pa lang kayo tapos nagkasala kayo about sa ganitong bagay. Sexual immorality or kaya mga karumihan na ayaw ng Panginoon katulad ng pagsisend ng mga nudes or kung ano-ano, 'di ba? So dito marirealize natin talaga na may iba-ibang kahulugan or may dalawang natatangi about dito sa talatang to. Pagkakasala about sa kapatid na nakagawa ng mali at pagkakasala about sa kapatid na nagawa dahil sa mga bagay sa pisikal na kagustuhan. So mga kapatid, sinasabihan tayo ng Panginoon na kailangan talagang magpatawad kasi kita natin sa mundo, tama yung binasa and in-explain ni Ma'am Jay, no? Kasi forgive talaga. At saka alam mo naman talaga pag genuine yung pagmamahal ng tao. Alam mo talaga pag genuine yung pagpapatawad ng isang tao. Anong sabi nga po doon? Ito ay mapagkumbaba at may patience, no? Ito ay hindi nagyayabang at may inggit. So alam talaga natin kapag genuine ang isang pagmamahal at alam din naman natin na kapag ikaw yung naging dahilan ng pagkakasala niya, sinasabi dito ito sa panonood, ito isa parte sa panonood ng mga sexual na desire or passion ng tao. Dito malalaman natin na talagang ang mundo ay lulong sa ganyan. So idagdag ko lang yun about doon sa pagkakasala ay yung sa kapatid mo, no, na nagkasala sa iyo dahil meron kayong hindi pagkakaunawaan at nagkasala ka dahil sa passion na pinapanood mo. So, yun po mga kapatid. Maraming salamat po, Ma'am Talia. Amen po. Sino po susunod mga kapatid? Brother Jeff, mag-share ka po. Ikaw, Bro Charles. May mag-share pa po ba? Ikaw, sister, gusto mo mag-share? Si Brother Jeff. Sige po, Brother Jeff. Video ko na si Papa mo. Yeah. Yeah, video ko na si Papa mo dyan sa number mo. Ang cellphone mo. Nabata ko eh. May mag-share pa po ba mga... Hindi po muna ako mag-share mga... So, Ma'am Talia, kung wala na pong mga kapatid, kung wala na pong mag-share, Ma'am Talia, pwede siguro na nating mag-end po or diretso pray na po. Uy, habol. Wait lang. Ayan pala, nandyan pa si brother. Sige po. Wait lang kasi yung kapatid ko na ang kulit. Sorry. Alam, wait lang. 5% na yung cellphone ko. Wait lang. Wait. Brother, Jeff,
Remember, hindi tayo worldly na tao para, ano mo yun, para pag may dumating na ibang tao dyan, tayo ay makitaan nila na hindi tayo kaakibat ng mga makamundong tao. Okay? Salamat po. Hindi po. At saka kasi hindi po ako seryoso sa seryosong sitwasyon. Sorry po. Wait lang po. Sana ako napunta. Matthew chapter 24 verse 1 to 8 lang muna siguro para makapagpahinga na. Jesus foretells destruction of the temple. Ano bang temple? Simbahan? Hmm? Simbahan ng kulap. Ngayon, kung walang ginawa kundi walang kabatasan na totoo. Hindi walang kabatasan. Maniwala kayo, maraming madanapat dahil sa simbahan. Magtuturo. Maniwala kayo. Hindi ako maghatod na magtuturo. Nandun yung sa James chapter 3. Oo, tama. Nandun dun eh. Sinabi dun ni James na dapat yung iba wag hangad magtuturo. Kasi ang magtuturo ay triple ang hatol. Maniwala. Ay, wait lang. Is muna ko sa electric pan. Wait. Verse 1, Jesus left the temple and was going away. Nung umalis ang Panginoong Kristo sa templo. Ay, wait lang. Nandito pa ako sa electric pan. Sorry po. Ay, na. Baby. Ay, hindi po clear. Wait lang po. Ayusin ko lang. Okay na po. Goods na. Or yung electric fan yung maingay. Okay. When his disciples came to point out to him to the buildings of the temple, but he answered. Yung ang mga disciples ng Panginoon ay nagturo doon, no? Ano yung mga building na yan? Mga ganyan-ganyan. But he answered, you see all this, do you not? Nakikita mo ba yan? Truly I say to you, there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down. Ano yung ibig or kahulugan yan? Papalakpakin ko po talaga yan. Palakpakin ko talaga yan, mga kapatid. Sinabi ko na to. Ano na kayo? Ano po ang kaibig o kahulugan yan? Ibigay ko na lang. Ito yung mga physical churches. Okay? Ay, electric fan yata namin. Okay na. Okay. Ito ay physical corrupted na mga churches. Dahil, bakit ba corrupted lang? Kung ang mga elders na yan, ang mga taong sa loob ng simbahang yan, ang mga pari, pastor, kung walang kabatasan, maniwala kayo. Sobrang nasasaktan ng puso ko. Kaya nga dun sa may simbahan ng Katoliko dun, para everyday Sunday nagsisimba. Then mamaya, parang, ay walang pinagbago, maniwala kayo. Ay, ito may friend ako na
Alam mo yun, share ko lang to sa inyo guys ha, singit ko lang to. Yung doon ako sa school, para ako nadidrain. Maniwala kayo, nakakadrain. Parang ang hirap. Ayoko na, bahala kayo dyan. Parang, Lord, parang sasabihin mo na, ito pa, sinabihan pa man ako ng baliw ng kaklase ko. Sinabi niya, wala akong kabaliw na kaibigan dahil lang sa pagsunod ko sa Panginoon. Grabe, Lord. Grabe pala yung persecution kaganap. Halatang if the world hates you, kamumuhian ka talaga. Verse 3, sign of the end of the age. As he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, "Tell us when will these things be, and what will the sign of your coming and of the end of age?" Tinanong ng mga disipulo kung kailang mangyayari ito. Diba? Tinanong na, Lord, kailan itong mangyayari? Curious kami, Lord. Wait na, may bata. Wait lang po, sorry. Tiis lang, kunting tiis, maniwala kayo. Padating na siya. Verse 4, and Jesus answered them. See, wait lang po, palitan ko lang ng ibang version. Wait lang po. Verse 4, Jesus and ERV po ha. Jesus answered, be careful. Don't let anyone fool you. Even ka, bantayin mo ang sarili mo. Bantayin mo kasi pwede ka lokohin ng mga taong yung nagtuturo or mga whatsoever. Lang yung kapatid ko. Pwede mo na ikat ko na lang. Tomorrow ko na lang pagpatuloy. Wait lang. Kapatid ko, wait lang. Meron pa po mag-share mga kapatid. Marami kasi dito, maingay po dito sa amin. Si Brother Matthew po baka mag-share. Matthew, mag-share ka? Sorry po mga kapatid kung maingay po dito. Ito lang po, i-share ko lang to sa inyo ha. Singit ko lang to. Yung nag-pray ako, di ba yung sinabi ko na cancel yung... wait lang. Yung, di ba sabi ko cancel yung tulog ko. Sabi ng Panginoon, yung hourglass talaga, maniwala kayo, sobrang liit. Sobrang liit na lang yung loob. Maniwala kayo, ang laki-laki ng hourglass. Tapos, konti na lang yung, ito ba yung oras, Lord, ng mundong, kung, minsan kasi yung dinedelayed mo kasi yung pagdating mo kasi mahal mong tao, gusto mo magbago. Sinabi niya, oo, kasi mahal niya daw, kasi creation niya daw lahat. Ginawa niya sa kanyang image. Binibigyan niya pa ng pagkakataon. Maniwala kayo, magbago kayo. Yes. Labas muna ko lang. Excuse me. Totoo to mga kapatid. Sinabi niya sa akin, konting tiis mga kapatid, uuwi na tayo. As in, ako nga doon nagsasakay ako sa elephant. Totoo yan. Sumasakay ako na doon sa elephant. Na may tenga yung nalilipad. Ay,
Tumingin pa ba daw tenga ng elephant? Maniwala kayo. Galit na galit ang Panginoon sa mundong to. Dahil daw sa kanilang laman. Maniwala kayo. Kaya sinasabi niya sa mga tao ngayon, kapag hindi kayo magbabago, susunugin ko na tong mundong to. Pero hindi tayo mag-force, mag-warning tayo kasi ang puso talaga ng tao magdesisyon. Kaya sinasabi ng Panginoon na dangerous talaga ang free will. Kaya sinasabi niyo din to, dangerous ang free will. Kasi ang Panginoon ay mapagmahal na Diyos. Pero beware ka. Kung gagawa ka ng Jesus sa ulo mo, heaven without hell, love without justice, maniwala ka. Si Satan yan. Maniwala ka. Maniwala kayo. Ang Panginoon ay sobrang lungkot. Sobrang galit sa mundong to. Kasi, tama lang sinabi ninyo mga kapatid na my people is destroyed by lack of knowledge. Maniwala kayo. As in talagang, kaya, ito yung realize ko. Tama yung sinabi ni Miss Tinay na lahat ay nangyayari spiritual. Brother, salita po yun ng Panginoon. Salita po ng Panginoon. Sige po. Yan lang po siguro ha. Okay na lang po. Thank you po, Brother Jeff. Thank you po. Oo, dagdagan ko lang mga kapatid, no? So, sa talata ng salita ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa Roman chapter 10 na hindi ba nila narinig yung kagustuhan nga ng Panginoon, 'di ba? Pero narinig nila, ayaw lang nilang sumunod. So ito yung free will, no? So Roman chapter 10, mababasa niyo po diyan na narinig nila at lumaganap sa apat na sulok ng mundong to yung kalooban ng salita ng Panginoon. Pero dahil nga po ayaw nila, kaya humahanap sila, 2 Timothy chapter 2, ng mga tao magpiplease sa kanilang mga kagustuhan. Kaya kapag ikaw ay hindi kabilang sa mundo, matik kamumuhian ka ng mga tao sa mundo. Pero kapag ikaw ay kabilang sa sa Panginoong Hesukristo na siyang pinili para maging kaiba sa mundo, kamumuhian ka talaga ng mga tao sa mundo. Kita mo ha, nagsasama-sama ang dibisyon na mga tao para lang puksain ang taong nagsasabi ng katotohanan sa salita ng Diyos. Amen? Kita nyo ha, ang religion na divided ay nagsasama-sama para puksain ang taong nagsasabi ng salita ng Diyos. So dito natin marirealize na kapag yan ay pinagtutulungan ng mundo, alam mo na nandyan ang Panginoon. Yun lang yun mga kapatid. Kasi kita nyo ha, yung divided, sinabi to ng Panginoong Hesus na ang kanyang kaharian ay hindi hiwa-hiwalay. So makikita natin dito na divided, 'di ba? Ang lahat ng nasa tradisyon ng mundo ay nagsasama-sama para lang puksain ang taong nagsasabi ng kaloob ng Panginoon. So dito, marirealize natin na narinig po lahat ng tao ang kaloob ng Diyos. Pero dahil nga humahanap sila ng mga taong magpiplease sa kanilang mga kagustuhan, ay masasabi natin na talagang lumaganap po ang pagmamahal ng salita ng Panginoon. Lumaganap ang kanyang awa sa lahat ng tao, pero dahil nga po sa kagustuhan ng kanilang mga passion at desire sa kanilang mga laman, na-realize natin na puso pa rin yung magdidesisyon balang araw. Hindi na-realize, talagang ito ay sinabing tunay ng ating dakilang Panginoong Hesukristo. Sinabi niya doon, ni isang tuldok sa aking salita, sabi ng Panginoong Hesus, ay hindi maglalaho. Pero ang mundo, ang kasalukuyang mundong ito, at saka po yung heaven ngayon, ay maglalaho. Pero kita nyo ha, dahil sa ayaw, sila po mismo yung umayaw sa Panginoon, hindi po ang Diyos, okay? Kaya nga sila nagtatanong kung ang salvation po ay nawawala. Hindi po yun nawawala. Kayo ang umaalis para mawala, hindi po ang Diyos. So ibig pong sabihin talagang kita nyo yung laganap ng kasamaan at deception ngayon. At ang pinakamasakit dito, talagang mananagot ang mga taong nag-please, okay, sa mga tao sa kagustuhan ng kanilang malaman. Isa po sa pinaka, kung hindi po nalalaman ng lahat, isa po sa pinaka ano kong testimony, ilang tao yung narinig kong testimony dito about the preacher, no, yung mga taong nagtuturo
ito po ay isa sa mga napanood ko na ang sabi doon, napakalala po ng torment or hatol ng mga taong yan. Okay? Yung mga taong plinis ang laman ng mga tao, kaya sinuway, binastos, blinasphemy ang salita ng Diyos. So talagang napakalala po ng isa sa pinakamalalang hatol ay ang taong nagtuturo na plinis ang laman ng mga tao sa mundong to. So expect na natin to mga kapatid. Hindi na to bago sa atin. Ang kailangan nyo lang ay maging handa sa bawat araw para, alam mo yon, sabihin ang pagmamahal at salita ng ating dakilang Panginoon. Kasi darating yung panahon, hindi ka sa tao, hayaan mong husgahan ka ng tao. Kasi lahat tayo ay haharap sa Panginoon para husgahan ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Hayaan mong husgahan ka ng tao. Kasi darating ang araw, at malapit na ang araw ngayon, ang lahat ng tao ay haharap para husgahan ng Panginoon. Ang tanong, handa ba ang lahat ng tao sa araw na yon? Ma'am Talia, maraming salamat po. Mga kapatid, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ma'am Talia. Si Sien, pwede po mag-closing prayer ka po? Sino pong pwedeng mag-closing prayer? Blessed evening po ulit mga kapatid. Yun po, let's pray na po siguro na wala naman na po sigurong mag-share ng kanilang mga devotions. Pero yun nga po no, masuggest ko lang maganda rin po mga kapatid na mag-share din po yung iba para yun po no. Wag po kayong mahiya. Ganyan din po ako. Pero yun, it's not about us naman po, it's about the Lord. Kaya yung kahit yung nade-devotion po natin, pwede po natin maibahagi sa bawat isa para po ay yung bawat po isa ay lumalago po. Yun lamang po mga kapatid, and let's pray na po siguro. Okay po, let's bow our heads and feel the presence of our Lord Jesus Christ. Holy Spirit lead, Panginoon kayo na po. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, Panginoon, Ama, maraming salamat dahil naging successful na naman po yung araw na ito. Hindi man po nakapagbahagi yung bawat isa. Ngunit Panginoon, na iraraos po at marami pong nakakapakinig ng magandang balita. Nawa Panginoon, mahipo ninyo ang mga puso ng bawat tao, Panginoon, ng puso ng bawat isa, Ama, na natutulog pa rin. Especially, Ama, yung mga mahal namin po sa buhay, huwag niyo po silang pabayaan, Panginoon. Ilihis niyo po sa darating niyo pong galit. At yung mga tao, Panginoon, na nangangailangan po ng awa ninyo, yung mga hayop, Panginoon, lalo na po yung mga bata, kahabagan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Panginoon, kaawaan niyo po kami, Ama. Lord, hindi po namin kaya, Panginoon, na wala ka po sa amin. Ako po'y nagpapakumbaba ngayon, Ama, sa inyong harapan. And Panginoon, anuman po yung pagsubok na dinadanas po ng aking mga kapatid po sa pananampalataya, may siblings in Christ, Lord, Panginoon, patatagin niyo po sila, Ama. Minsan pa, Panginoon, hawakan niyo po sila ng mahigpit, Ama. Lalong-lalo na ho, especially po si Brother Anthony, Panginoon, na nag-left na naman. Panginoon, nawa, Ama, wala man po siya ngayon. Nawa, Panginoon, nasa mabuti po siyang kalagayan ngayon. Ama, kayo na po ang bahala sa bawat isa. And yung wala na rin po sa amin, Panginoon, kayo na po ang bahala sa lahat. Ama, let your will be done, Panginoon. This is not about us. This is always about you, Panginoon. Ama, Lord, ikaw na po ang bahala. Maraming salamat, Lord. It's an honor, Lord, to share, Lord, to suffer with you, Panginoon. Ama, maraming salamat po. And Panginoon,
Nawa Ama, mahanap nyo na po yung mga lost sheep nyo po, Panginoon, and nawa Panginoon, na mahipo nyo ng mga puso, magamit nyo rin po yung mga tao sa inyong kaharian, Panginoon. Lord, napakarami pong aanihin. Ama, na nawa magpadala pa po kayo ng mag-aani. Panginoon, anuman po yung calling ng bawat isa sa amin, nawa Panginoon, kayo na po ang bahala. I know, Lord, that you are always is in control. Panginoon, ilayo nyo kami sa kapahamakan. Ilayo nyo, Panginoon, lalong-lalo na Ama, yung nasa presensya mo ngayon. Ilayo nyo, Panginoon, sa masamang mundong ito. Panginoon, ikaw na po ang bahala po, Ama. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, God, through our Lord Jesus Christ. Lord, thank you, Lord, for being a good father, a good friend, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Lord, create in us, Lord, a clean heart, O God, and renew a right spirit within us. Always renew our mind, Lord, Panginoon. You says, Lord, na do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewal of our mind. Panginoon, help us, Panginoon, na Lord, na masunod namin kahit napakahirap. Gabayan nyo kami sa bawat araw. Kayo na po ang bahala, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Kung may hilingan man po ako, ang aking mga kapatid, yun po ay makapiling makasama na po kayo. Dahil ayon na po namin sa mundong ito. Yun lamang po, Panginoon. Dito na lamang po muna siguro, Ama, yung aking panalangin. Huwag niyo pong pababayaan po yung aking mga kapatid sa pananampalataya na, Lord, patuloy na, Panginoon, nagpapatuloy sa inyo. Help us, Lord, to endure this, Panginoon. Ama, patatagin niyo po ang bawat isa sa amin. Yun lamang po, Panginoon. Maraming salamat po. Lord, thank you for everything. Thank you for this pain, Lord. Maraming salamat. Dito na lamang po muna aking panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, isang Diyos naming magpakailanman. Amen and amen and amen. Amen po. Amen. Amen mga kapatid, mag-iingat po ang lahat, kain na po ang mga kapatid at magdasal po bago matulog. Sa mga hindi pa rin po nagbabasa, magbasa po kayo ng salita ng Panginoon at laging ibigay ang inyong tiwala at pananampalataya sa Kanya. Isang mapagpalang gabi po mga kapatid at mahal tayo ng Diyos, mahal na mahal ko kayo. Isang mapagpalang gabi po. Good night.